Hello mga kababayan, nanonood ba kayo ng live kanina? Kung hindi, nako, nag-miss out kayo sa panibagong episode ng comedy show sa Senado. Day 13 na ng impeachment sarsuela laban kay VP Sara Duterte ngayong August 5, 2026. Pinaliktad at pinaglaruan na naman ang script ng prosecution panel nang isa lang sa interpellation ng mga senator judges ang pambatong testigo nilang si dating COA Auditor Roderick Wamil, mga kababayan. So narito ang aking personal na POV sa sunod-sunod na resback at kapalpakan kung saan mismong ang mga senador at ang batas ang sumupalpal sa kanila mula umaga hanggang hapon, mga kababayan. So, let's review the timeline kung paano sila isa-isang nalubog sa sarili nilang mga bitag. First, pag-usapan natin ang naging ruling ng Korte Suprema. Ibinasura ng Supreme Court, mga kababayan, ang petisyon ng kampo ni VP Sara na ipatigil ang impeachment proceedings dahil moot and academic na raw ito. Ako, pagkarinig nito ng prosecution, nagtatalon sa tuwa ang mga mambabata sa kamara. Akala mo naman, nanalo na sila sa kaso. Sabi nila, mga kababayan, katunayan daw ito na tama ang kanilang ginagawa. Pero, hello, huminga muna kayo ng malalim at magbasa ng buong desisyon. Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon dahil sa tinatawag na judicial courtesy at separation of powers. So ibig sabihin, hinahayaan lang ng Korte Suprema na mag-aksaya ng oras at magbangayan ang mga politiko sa Senado habang gumugulong ang proseso. Hindi ibig sabihin yan na guilty si VP Sara o tama ang mga inventong ebidensya ninyo. Ipinagpatuloy lang ang trial pero wala kayong nakuha na legal na validation mula sa Supreme Court. Pangalawa, naghain ng motion ang prosecution na tanggapin ng Senado bilang ebidensya ang mga naging hearings sa Kamara, mga kababayan. Tinanggap ng impeachment court, pero bago pa man makapag-celebrate si Atty. Lorna Capunan, biglang sinalubong ng matinding paglilinaw ni Presiding Officer Cheese Escudero. Ang sabi ni Cheese, tinatanggap ng korte na naganap ang mga hearing na iyon. Pero hindi ibig sabihin na tinatanggap ng korte na totoo ang mga akusasyon o testimonya sa loob ng hearings na yan. Boom! Supal palagad sa microphone, di ba? Formal na nilinaw ng korte na ang mga kwentong barbero at chismis na binuo ninyo sa kamera ay mananatiling kwento na walang legal na bigat sa Senado. Pangatlo, pumasok sa eksena si Senator Robin Padilla at dinala ang diskusyon sa totoong realidad ng bansa, mga kababayan. Hayagang tinanong ni Senator Padilla ang testigo ukol sa tunay na pinaglalaanan ng confidential funds. Binigyang diin sa record na ang pondo ng OVP ay naging malaking tulong upang mapigilan ang mga planong pag-atake ng rebuilding NPA sa mga komunidad. Pera ng bayan, ipinagtanggol ang bayan laban sa mga terorista. So parang sinabi na rin ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, sa prosecution na krimen ba ang protektahan ang mga Pilipino laban sa NPA? Kaya, tahimik ang mga taga-usig. Hindi makakibo, mga kababayan. Pang-apat, napagsabihan pa itong si Mr. Witness na si Roderick Wamil, mga kababayan, na huwag makipag-argue o makipagtalo sa mga senator judges. Sobrang unresponsive kasi ng testigo sa mga simpleng katanungan ni Senator Judge Amy Marcos. Napakalinaw ng nakasulat sa joint circular. Answerable lang ng yes or no. Pero, paikot-ikot magsalita si Wamil para lang umiwas sa katotohanan, mga kababayan. Kaya, pati si Presiding Officer Cheese Escudero, pinagsabihan siya at pinakiusapan na maging responsive dahil napakasimple ng tanong, mga kababayan. At lalong naging katatawanan si Mr. Witness, mga kababayan, nang gisahin siya ni Escudero ukol sa mga maling datos sa dokumento mismong siya ang nagpresenta sa korte. Inamin naman, kalaunan ni Wamil, na typo error lang daw o nagkamali siya sa pagtatala ng mga numerong may kinalaman sa pondo. Biruin mo, state auditor ka ng COA, dinala ka bilang pambatong saksi upang magpabagsak ng Vice Presidente, tapos pagharap mo sa korte, ang mga numero mo pala ay puro typo error? Giit ni Cheese Escudero, mga kababayan, na ang figure na binanggit ni Wamil ay wala namang nakasulat sa papel. Kaya, tinanong siya ni Cheese Escudero kung paano niya nalaman na typo iyon, kung ngayon lang niya binabago at ibinibigay ang tamang numero. So, Mr. Wamil, gawa-gawa na lang ba ang correction ninyo? On the spot? Nakakahiya! Panglima, dinala ng prosecution, mga kabayan, ang issue ng acknowledgement receipt ng isang Mary Grace Piatos upang mag-grandstanding sa media at palabasin na ito ang pinakamalaking corruption scandal sa bansa, mga babayan. Pero, noong himayin sa korte, naging mukhang tanga ang naratibo nila. Una sa lahat, umabot lang sa 70,000 pesos ang nakasaad sa resibo bilang reward para sa pagbili ng mga gamot. 70,000 pesos lang pala, mga kababayan. Ginawa ninyong pambansang issue na akala ninyo bilyon-bilyon ang ninakaw. At eto pang matindi, mga kababayan. Tinanong ni Senator Robin Padilla at ni Senator Judge Lacson si Mr. Witness kung kilala ba niya ang mga aliases o ang mga totoong pangalan ng mga confidential agents sa likod ng mga resibong ito. Ano ang sagot ng testigo? Wala siyang personal knowledge at hindi niya kilala dahil wala siyang security clearance. Grabe! Grabing supalpal. Mismong ang testigo ng prosecution, mga kababayan, walang kakayahan na kilalanin ang mga agents dahil wala siyang karapatan o clearance sa ilalim ng batas. At
Nilinaw pa ni Senator Robin Padilla na sa ilalim ng Joint Circular, walang anumang probisyon na nag-aatas sa mga confidential agents na magpakilala o ilantad ang kanilang tunay na identity sa publiko. Dahil kung magpakilala sila, hindi na iyon confidential. Kaya paano mo sasabing peke ang mga pangalan kung ang mismong batas ay pinuprotektahan ang kanilang pagiging lihim? Wala palang alam ang testigo ninyo, mga anti-Duterte. Nakikisaw-saw lang sa chismis. Pang-anim, pinunan ng depensa ang naging paraan ng pagsusuri ng COA witness sa mga dokumento, mga kababayan. Gusto kasi ng prosecution na ipagpatuloy ang pag-review sa labas ng impeachment court. Pero, tahasang tumutol ang depensa dahil baka doon pa lang nila imbintuhin o lutuin ang mga ebidensya. At noong pilitin ni Wamil na i-justify ang kanyang ginawang pag-disallow sa 10 million peso na pondo ng OVP, mga kababayan, bineltahan siya ni Presiding Officer Chis Escudero. Sinabi ni Chis sa kanya, ba't mo na-correct ang 10 million? Ang opinion mo ay hindi nangangahulugan na tama ka. Ang tindi niyan, mga kababayan. Mismong ang korte na ang nagsabi na ang mga paratang ng testigo ay nakabase lamang sa kanyang personal na opinion at hindi sa matibay na batas. At dahil takot na takot ang prosecution, mga kababayan, sa galing ng defense team, gumawa sila ng desperadong galaw. Sinubukan ni Senator Tulfo na hilingin na ipatanggal si Attorney Michael Powa bilang bahagi ng defense counsel ng OVP. Pero, binaratilyo agad ito ni Chis Escudero. Formal na nilinaw ni Chis na walang anumang conflict of interest kay Attorney Powa at nanatili siyang legal na abogado ng depensa. Tanong lang po, Senator Tulfo, bakit niyo gustong ipatanggal si Attorney Powa? Dahil ba masyadong magaling at takot kayong mag-expose ang mga kapalpakan ninyo? Nagpapanik naman ang kampo ni na Attorney Kapunan. Kaya, nagsusungit na ito sa korte dahil hindi na sila pinagbibigyan ng depensa sa mga counter stipulations nila. Mga kababayan, habang pinapanood natin ang sarswela ng Day 13, nakikita natin kung paano unti-unting gumugulong ang hustisya. 'Di ba? Ang ginagawa ng prosecution, ang paggamit ng mga testigo na walang security clearance, ang mga dokumentong puno ng typo errors, at ang pagpilit na sirain ng karakter ng ating Vice Presidente ay nagpapalala sa akin, mga kababayan, sa nakasulat sa Psalm chapter 35 verse 11 to 12. Anong sabi doon? False witnesses did rise up. They laid to my charge things that I knew not. They rewarded me evil for good to the spoiling of my soul. Sa Bisaya pa, mga kababayan, na nagpanindog ang mga saksi nga dili matarong. Nangutana sila kanako mahitungod sa mga butang nga wala ko hibalui. Gibulasan nila ako og dautan tungod sa maayo aron sa pagpag-uol sa akong kalag. So, ganyan na ganyan ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Ginagantihan nila ng masama ang mabuti. Ang pondo na ginamit para protektahan ang bansa laban sa NPA at ang tulong na medikal para sa mahihirap, mga kababayan ay pilit nilang binabaluktot bilang krimen. Ngunit, may pangako ang Panginoon, mga kababayan, para sa mga taong lumalakad sa katotohanan. Ayon sa Psalm chapter 7 verse 15 to 16. Oh, open your Bible. It states there, mga kababayan, He made a pit and digged it, and is fallen into the ditch which He made. His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down open his own pate. Sa Bisaya pa, mga kababayan, nagbuhat siya og atabay, og nagkalot ni ini, og siya nahulog ngadto sa kalot nga iyang gibuhat. Ang iyang daotang buhat magabalik sa ibabaw sa iyang ulo, ug ang iyang kabangis mahulog sa iyang alimpulo. So, mga kabayan, anong ibig sabihin nun? Meaning, naghukay ang prosecution ng malalim na balon ng propaganda sa loob ng 13 araw upang ibagsak ang liderato ng OVP, mga kababayan. Ngunit, sa bawat pagtatanong ng mga senador, sila mismo ang nahuhulog sa sarili nilang balon. Ang kahulugan at imbentong paratang na kanilang pinagugulong ay bumabalik ngayon sa kanilang sariling mga ulo at bumbunan sa harap ng buong pambansang telebisyon. So kahit anong sungit ni Attorney Kapunan, idugo ka, Attorney? At kahit anong pilit na pagtanggal kay Attorney Powa, ang katotohanan ay may sariling lakas at proteksyon mula sa Diyos, mga kababayan. Manatiling mapagmatyag at mapanuri habang patungo tayo sa Day 14, mga kababayan. Huwag kayong pabubudol sa mga kalahating balita. Okay? Pagpalain kayo ng Diyos at maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas!